Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at bayarin, mga kapuso, kasya pa ba ang kinikita nyo sa isang araw? Apela po ng isang grupo sa Pangulo, gawin ng certified as urgent ang panukalang batas para sa 200 pisong taas sahod. Ang tugon ng palasyo sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Sa pagkain pa lang, pamasahe at perang ipinapadala sa pamilya, ubos na ang sahod ni Joanne na minimum wage earner. Kaya paano pa raw siya makakaipon? Parang wala na din po kasi siyempre may mga family din po kami binibigyan namin. Kuryente, tubig. Si Raymond madalas kapusin dahil sa dami ng mga gastusin at nagtataas ang presyo ng bilihin. Minsan po na-sure talaga. Lalo na po pag, siyempre po may sariling expenses din po ako. 608 hanggang 645 pesos ang minimum wage sa Metro Manila, alinsunod sa huling wage order na ipinatupad noong July 2024. Nasundan ito ng wage increases ng iba pang Regional Wage Board. Pinakahuli sa Bicol ang bagong minimum wage na 435 pesos, epektibo ngayong araw at ipatutupad by tranches. Base sa latest wage order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, naglalaro sa 608 hanggang 645 pesos ang minimum wage dito sa Metro Manila. Simula sa darating na Mayo, maaari nang magsimula ang panibagong minimum wage determination cycle sa NCR. Ayon sa Department of Labor and Employment, magkakaroon din daw ng wage review na malapit sa anniversary date kung kailan huling nagpatupad ng wage increase sa isang lugar. Kung titingnan natin ang mga nakalipas na panahon, lagi namang nagkakaroon ng adjustment. Sa loob ng isang taon, kailangan lamang talaga isang wage adjustment. No? Para nang sa ganon, magkaroon din ng predictability at matulungan din ng mga negosyo na makapagplano rin doon sa mga adjustments. Pero nakukulangan dyan ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP. Hirit nila kay Pangulong Marcos is-certify as urgent ang panukalang batas para sa 200 pesos na wage hike. Lalo't nagmahal ang pamasahe sa LRT1 at may mga petisyon pang dagdag pamasahe sa jeepney at city at provincial bus na dedesisyonan daw ng LTFRB ngayong buwan. Sabi ng palasyo, ngayon po ay pending po, kung di ako nagkakamali, sa Kongreso. So hintayin na lamang po natin kung meron po silang magiging resulta sa kanilang gagawin pong legislation. Mas pinatututukan daw ng Pangulo ang pag-review ng mga wage board. As of the moment po, wala po sa akin pang naibibigay kung ano mang direktiba patungkol po dyan, pero minadali po kaagad ni Pangulo ang direktiba po dito sa ating RTWPP. Sagot ng DOLE, mahalagang ibalanse ang kapakanan ng mga negosyo at mga manggagawa. Kung may panukalang batas, hayaan natin gumulong din ang proseso. Pinag-aaralan din ng ating Pangulo yung may kinalaman sa kapakanan ng mga manggagawa. Hindi lamang may kinalaman sa sweldo, may kinalaman din sa mga presyo ng pangunahing bilihin. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.